Yun mga kaboses, welcome po sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin ang ito pong statement ni Senator Amy Marcos mga kaboses, kasi may isiniwalat po ito at napakalaking issue po mga kaboses na konektado po sa mga nangyayari rin po sa ating bayan, napapanahong issue mga kaboses. Sinabi po ni Senator Amy Marcos kasi na ang gobyerno daw natin ngayon ay hindi raw gobyerno ng Marcos, kahit presidente natin si Ferdinand Marcos Jr., yung kapatid niya mga kaboses, sinabi pa rin nito at talagang dinidepensahan ni Senator Amy Marcos mga kaboses na ang gobyernong ito ay hindi talaga sa Marcos. Ngunit minention po niya mga kaboses sa kanyang pinalabas po na video na sabi mga kaboses ay ang gobyerno raw ito ay hawak raw po ng Romualdez at ng Araneta at hindi po ng Marcos. Pakinggan po natin yung video mga kaboses ni Senator Amy Marcos at magre-react po tayo after mga kaboses. Bakit niya kaya ito nasabi? Tungkol nga lang ba ito sa politika o talagang sincero ito mga kaboses, Sincere ito sa kanyang pinaglalaban na stand mga kaboses, na talagang pinapakita niya sa mga tao na siya po ay pro Duterte, at pinapakita niya sa mga tao na siya talaga yung sumusuporta sa mga Duterte at tumutuligsa sa mga maling ginagawa ngayon ng ating gobyerno mga kaboses. So pakinggan po natin ang statement po ni Senator Amy Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita, ay may gawa. Number 39 sa balot. Yun, mga kaboses, nakita po natin para po siyang political ads but may pinapakita po siya, mga kaboses. So unang-una pong punto na sinabi niya mga kaboses, yung mga biro ni Vice President Sara Duterte na magpalit ka na ng apelyido. Siguro alam ho ni Vice President Sara Duterte itong lahat mga kaboses, at pinapayuhan na niya si Senator Amy Marcos na magpalit na ito ng apelyido. Siguro mga kaboses yung ibig sabihin ni VP Sara Duterte, nadudungisan kasi yung apelyido ng mga Marcos dahil sa ginagawa siguro ng administrasyon ngayon. Alam naman po natin na napakarami pong negative comments mga kaboses ng pamamahala po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. At siguro yung ibig sabihin ni Vice President Sara Duterte ay para hindi siya madamay mga kaguluhang nangyayari o hindi madamay yung kanyang record, dahil sa pinaggagawa ng kanyang kapatid mga kabos at ng kanyang mga kadugo ng mga Romualdez, siguro magpalit na ng apelyido. Ngunit sinabi po ni Senator Amy Marcos na hindi siya magpapalit, dahil Marcos is Marcos at siya yun mga kabos. Amy Marcos talaga siya. At ang pinagtataka lang natin mga kabos yung punto po na hindi ito gobyerno ng Marcos, gobyerno ng Romualdez at Araneta. Unang-una, sino ba si Araneta mga kaboses? Yung asawa ni si First Lady, Liza Araneta Marcos mga kaboses, na asawa ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, yung mga Romualdez. Sa side po yan ng mga ng ina nila, ang mga Romualdez. At siguro, sino ba yung mga Romualdez na nakaupo ngayon? Sure na sure
mga kaboses, na si Martin Romualdez, yung pinaparinggan ni Senator Amy Marcos, dahil wala namang ibang malalaking mga Romualdez ang nakaupo ngayon sa pwesto, mga kaboses. So ibig sabihin ba nito ay si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay hawak ngayon sa liig at parang tinututa, mga kaboses, naging tuta sa mga Romualdez? Ha? Sa tingin nyo, mga kaboses, comment nyo nga sa baba kung ano yung pananaw nyo dito. At biglang sinuka ito ni Senator Amy Marcos, no? Na ang gobyerno nga ito ay gobyerno ng mga Romualdez at Araneta, at hindi ganito raw ang pamamalakad dapat ng mga Marcos. Hindi ba kayo nagtataka, mga kaboses, no? Sa tingin po natin, sa opinion po natin, reaction po natin, edi sana sinita na, no, ni Senator Amy Marcos itong kanyang kapatid, at sana'y pinalaylo na niya, no, sa gobyerno, kasi alam naman po natin on the ground yung majority po ng mga tao, ewan ko lang po ngunit sa mga service bumabagsak po yung trust rating ng Pangulo, no? At kawawa po kung ganon, naging biktima, mga kaboses, no, ng dalawang apelyido na binanggit ni Amy Marcos, mga kaboses. At na siya ring naging dahilan, no, ng pag-aaway ng Marcos Duterte, na noon ay tandem, no, ang mga Marcos at Duterte. Nasira bigla, mga kaboses, dahil sa mga iba't ibang mga issue, no, na sa sinabi ni Senator Amy Marcos, baka sila rin yung may salarin, mga kaboses, kung bakit nagkagulo itong ating gobyerno, no? Kasi talagang pinapakita ni Amy Marcos na siya ay isang tunay na Marcos, no, mga kaboses. So ang hiling po natin, sana po ay kung maririnig po ito ni Senator Amy Marcos, pigilan na niya ang kanyang kapatid, at ipanawagan na rin, no, kung talagang totoo man ito. Isang malaking hamon po ito kay Senator Amy Marcos, kasi talagang yung pressure sa kanya naka-on, no? The pressure is on, mga kaboses, doon po sa kanyang level. Marunong na kasi yung mga supporters ng mga Duterte supporters, no? Marunong na magmasid, mga kaboses, ngayon lang nilabas, no? Malapit ng eleksyon, mga kabos, ngayon pa lang niya nilabas itong o isiniwalat itong issue na ito, mga kabos. Ngayon pa lang siya nag-drop, no? Nag-name drop, mga kaboses. So nakakapagtataka. So if ever din, mga kabos, sa totoo itong kanyang stand, no, totoo itong kanyang pinagsasabi, at mula talaga sa kanyang puso, mga kaboses, na na totoo talaga na ang gobyerno na ito ay kay Romualdez at kay Araneta lang, siguro it's time, no, na pagsabihan niya ang kanyang kapatid, no, na si presidente natin, na si Bongbong Marcos Jr., na mag-step down, kasi hindi na tama yung gobyerno, at ipa-take over na, no, kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay pananaw lang naman po natin, mga kaboses, at nasa sa inyo rin naman yung desisyon, no, at nasa may mga kanya-kanya ho kayong opinion dyan. Ano rin po yung sa tingin ninyo na pwedeng gawin, mga kaboses, kasi hindi po pwede yung ganito, no? Ibig sabihin ba nito na si Bongbong Marcos ay hawak ngayon ng dalawang apelyido lang, at naglakas loob na, no, si Senator Amy Marcos na i-mention si Romualdez at Araneta, mga kaboses, at dahan-dahan na pong nauungkat yung katotohanan po sa likod ng mga issue, mga kaboses. So panawagan ngayon ng mga DDS supporters na pagpatuloy lang ang pag-i-expose, no, Senator Amy, at kumprontahin mo na si Araneta at Romualdez, no? At kung totoo talaga at naniniwala kayo, Senator Amy Marcos, na ang gobyernong ito ay hindi talaga sa Marcos, ngunit sa Araneta at Romualdez lang, mga kaboses, it's either hawak sa leg ang kapatid mo, no, o di kaya ay naging willing naman si Presidente Marcos na manipulahin nitong dalawang clan na sinasabi mo, Senator Amy Marcos, no? Kung seryoso ho kayo, panawagan po ng mga DDS supporters, no, patuloy lang sa kritisismo, at hanggang sa ipanawagan po, no, at talagang i-push yung panawagan
ng pagpaparesign kay Presidente Bongbong Marcos Jr. if ever totoo, kasi delikado ito sa part ni ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kasi talagang sira-sira na, mga kaboses, yung kanyang reputasyon. At bilang kapatid, no, siguro pagsabihan nyo na po si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kayo po mga kabos, ano po yung reaction po ninyo regarding po sa expose na ito ni Senator Amy Marcos? Comment po kayo sa baba mga kaboses, and subscribe, like, and share po, at click the notification bell po mga kaboses para palagi po kayong notified, no, sa lahat po nating mga videos. Maraming salamat po. Ako po si Kaboses Wins, mga kaboses ng Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.